Sir Edward. Sir Edward. Sige! Ano nangyayari sa'yo? Nakakatakot ka naman. Ano ba ginagawa mo sa kwarto ko? Pinapagising ka ni Don Fidel para sabay kayo mag-breakfast. Hindi nga ako nagbe-breakfast, di ba? Ay. Gising mo pa ako. Sir Edward, bakit naman po? It's the most important meal of the day. Dami mong sinasabi. Lumabas ka nga. Alam mo, sayang. Ang sarap ko pa naman magluto ng pagkain. Wala akong pake. Labas! Pogi sana, kaso sungit-sungit naman. Hindi ka pa rin lumalabas? Ha? Hindi ako lalabas, not unless sundin mo kung ano yung sinasabi ko. Ang gusto ni Don Fidel, bumaba ka para kumain kayo ng breakfast. Ang hirap-hirap ba nun gawin para sa lolo mo? Ha? Ito na, ito na. Ito na. Oh, ito na. Ito na. Ayan. Ito na. Yay! Ayan. Okay na, ha? Ano? Pati ba naman dito, babantayan mo ako? Sabi kasi ng lolo mo, di ba? Hindi ako pwede magbihis. Gusto mo magbihis ako sa harapan mo? Oh, sige. Sige. Ano? Eto na! Lalabas na ako. Bihis ka na. Bumaba ka na. Oh. Julio. Oh, pre, nakalabas ka na pala ng Boys Town. Oo. Dito ako sa mansion. Tutuloy natin yung plano, ha? Ginising mo na ba si Edward? Opo, Don Fidel. Kaso sinigawan niya nga ako eh. Grabe, nanlilisik talaga yung mata niya sa akin, no? Parang konti na lang talaga. Sasakalin niya na ako sa sobrang galit niya. Nino? Yung video po, kinikwento ko lang po kay Don Fidel kung ano nangyari doon. Umpo ka na, Edward. Chewing gum mo. Dapat tayong beer dyan. Beer sa umaga? O bakit hindi mo itry tong fresh orange juice na ginawa ko? Galing pa yan sa garden ni Don Fidel eh. Full of antioxidants, vitamin C, Hindi ka ba? Ha? Hindi nga ako umiinom niyan. At hindi niyo po ako kailangan sigawan. Kahit kasambahay lang po ako dito, pero I don't think you have the right na para pagsalitaan ako ng ganyan or pagsigawan ako ng ganyan. Gusto niyo po ng beer? Well, wala po tayong beer dito kasi walang nagbe-beer dito. Pero pag gusto niyo talaga ng beer, edi pwede naman pumunta ako ng tindahan dun sa bayan para bilhan ko kayo ng beer. Pasensya na po kayo. Una na po ako. Iho, ano ba ang balak mo ngayong nakalaya ka na? Wala. 7 taon yung nawala sa buhay ko, Lo. Alam mo yun, mahirap pawiin yun. It does not hurt to start over, Edward. Ano pala na dito sa mansion, ha? Ano, sa akin mo ba ibibigay yung mansion pag nawala ka na, Lo? Sa tamang panahon, kapag handa ka na, mapapasayo ang lahat ng ito. Gusto nyo? Kaya na tayo? Sige na, kumain ka na. Lilian, pwede ba kita makakausap sandali? Tungkol po ba to sa pagsigaw ko kay Edward kanina? Pasensyahan niyo na talaga ako, Don Fidel, ha? Hindi ko lang talaga napigilan. Hindi ka kailangan mag-sorry. Natuwa nga ako. Ikaw lang ang nakapagpatahimik sa apo ko. Ang totoo, gusto ko nga ipakiusap sa'yo. Nganin po? Natulungan mo ang apo kong magbago. Si Edward, magbabago? Siya lang naman yung ayaw magbago, eh. Lilian, more than anyone, ikaw ang nakakaalam na ang uod sa tamang panahon ay nagiging magandang paru-paro. Lahat nagbabago. Basta nasa tamang paggabay.
Saan ka pupunta? Ganda ng forma mo Sir Edward. Gigimik ba tayo o tatakas? Ano man pakialam mo? Ha? So kung tatakas ka man o gigimik ka, pwede mo bang sabihin sa akin kung saan pang ibang lugar na mas okay kaysa dito sa bahay ni Don Fidel? Magpagising ka na, ha? Alas 4 pa lang ng umaga. Sir Edward, maaga po talaga nagsisimula yung araw ko. Lalo na't ang dami-dami ko pang gagawin dito sa mansyon. Kaya ikaw, tutulungan mo ako. Excuse me? Apo ako ng may-ari ng mansyon. Nakakalimutan mo ba yan? Sir Edward, hindi yan naaalis sa isip ko. Oh, hindi pala eh. Eh di, sino nagbibigay sa'yo ng ganyan desisyon para sagutin mo ako ng ganyan? Ha? Ako. Kung gusto mong umalis ulit, fine. You may go. Pero tandaan mo, the only people who genuinely care for you are here in this house. At si Lilian, inutusan ko siya para gabayan ka. Edward, you need us more than we need you.